everybody! Welcome to my channel! Bakit ang inyong vlogger ay naka-outfit ng ganito? Aurang-aura. Nagdidigmaan sa Israel, pero aurang-aura. Alam nyo ba kung bakit? But before I tell that to you, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masubaybayan ang totoo naming buhay dito sa Israel. Sa totoo lang po, mag-isa lang ako dito. Bago magdimaan, binili ko ng mga outfit na ito. At bago pa akong ilipat, may outfit na talaga ako. Anyway, gagamitin ko na ito ngayon bago ako lumipat. At i-discuss ko sa inyo kung ano ba yung celebration ngayon. Now is yesterday and now is celebrating Israel Purim. What is Purim? How we celebrate the Jewish holiday begins today. Okay, let's search it. Purim is celebrated on the 14th day of the Jewish month of Adar. In 2026, Purim begins at sunset on Monday, March 2, and ends of nightfall on Tuesday, March 3. Magtatapos ngayong gabi yung Purim. And hindi nila masyadong na-celebrate to dahil nga biglang nagkaroon ng gantong digmaan. Bago pa dumating yung Purim, Saturday pa lang lumilipad na yung mga rocket. What is the 4 rules of Purim? Ano ba yung 4 na batas ng Purim? Listening to the public reading usually is synagogue of the book of Esther in the evening and again in the following morning. Sending food gifts to friends, giving charity to the poor, eating a festive meal. That is the 4 rules. Is Purim more important than Yom Kippur? Mas mahalaga ba yung Purim kaysa Yom Kippur? While Yom Kippur is traditionally seen as the holiest day for atonement, some mystical Jewish teaching, particularly from the Ari Rabbi Isaac Luria, suggest Purim is on a higher, more profound level because its hidden holiness surpasses Yom Kippur explicit spiritually, with the phrase Yom Kippur, Day of Atonement, meaning like Purim, Yom Kippurim, implying Purim is the original greater standard. Yom Kippur is achieved elevation through spiritual self-denial, while Purim reaches it through physical indulgence and joy, revealing a deeper divine connection through seemingly mundane act. Okay, huwag na natin masyadong pahabain. Ito yung sinicelebrate nila dahil nga kay Esther, pinagtanggol ni Esther ang Israel. And, yeah. Festival of Lots. This is a Jewish carnival of happiness, commemorating the rescue of the Jewish people during the ancient Persian Empire from Haman, the man who planned to destroy, kill, and annihilate all Jews. In a single day, the word Purim means lots in ancient Persian and become the name of the festival because Haman drew lots to randomly determine when he would carry out his plot. When is Purim 2026? Anyway, makikita nyo may mga outfits silang parang Halloween, may mascara din. Iba yung pag-celebrate nila sa atin, Halloween, horror, katatakutan. Dito, masaya. Pero naka-outfit na mga ganito, maganda siya. At, diba? Happy Purim, Israel! And then, bumili pa ako ng crown. Diba? Ang ganda-ganda ng outfit ng Israel, oh. Diba? Bagay sa akin. Charot. Bago ako umalis ng hotel na ito. Enjoy ko lang. At may crown pa ng usa. Ayan. First time ko mag-outfit ng ganito sa buhay ko. Sa Israel yan. Yung outfit nila, may mga bungo, pangil, horror, hindi yun takutan. Yun ay masaya nilang pinagdiriwang. Sa atin, katatakutan. Sa kanila, masaya. O, diba? Kabaligtaran. Hindi siya Halloween. Outfit lang yun. Okay? And, alam nyo ba,
Wala, gano'n lang yung kasiyahan ko dito. Parang inaano ko lang yung sarili ko na i-enjoy bilang mga hotel workers tayo. Enjoy din natin yung ano ba yung ginagawa ng mga Jewish, ano ba yun, outfit din silang ganito, umaaura-aura, o tingnan mo yung outfit ko, 'di ba? Sosyalan. Sosyalan ako ngayon. Anong meron? Tapos biglang nag-emergency alert, naghubad na agad ako, nag-jacket ako kanina, nag-emergency alert. Katuwaan lang naman po ito. Yun, update lang po yun tungkol sa Purim. O, di ba? Hindi sila masyadong nakapag-celebrate ngayon. Ako na lang po yung nagse-celebrate para sa kanila. Mostly mga bata yung nag-outfit ng ganito. Sa bahay lang sila nag-celebrate siguro or kung saan na private area. Di ba? Ano ba yung meaning daw ng Purim? March 2, Purim is a joyous Jewish holiday celebrating the deliverance of the Jewish people from the genocide plot in an ancient Persia. Ano yung kinakain nila pag Purim? Purim celebration are often accompanied by the variety of food, many of which are crafted to mock and antagonists of the Purim story. Haman. Some of the most traditional Purim food include hamantashen, triangular cookies. Hamantashen cookies is yung triangle siyang cookies na may palaman sa gitna na matamis. Yun, ganun. Yun yung kanilang kinakain. And then, ang palaman sa gitna is poppy seeds, chocolate, jelly, or other fillings. Triangle siya na parang style na tinatawag na Danish pastry style. Tapos triangle, may palaman sa gitna, iba flavor. Yun, almond cookie. And may mga kosher food, ibig sabihin kosher bawal. Ano ba yung pagkain na pwede nilang kainin? Animal that live in water can only be eaten if they have pins and scales. Yung mga pins at saka kaliskis, yun lang pwede nilang kainin. This means that shrimps, prawns, and squid are not fish in the true sense. Hindi sila kumakain ng hipon, prawns, at saka pusit. Kasi walang kaliskis yun. And so they are just as non-kosher as the eel, which has lost its fin through evolution. Bawal din sa kanila yung eel, yung mahahabang eel, parang hito na mahaba. Basta may mga kaliskis lang. Yun, nasa Bible naman po yun. Pagkain walang kaliskis, madumi yan. Yung may kaliskis, yun ang dapat. Yan. Napapansin nyo, may mga nagiging allergy rin sa pagkain. Dahil bawal yun sa tao. Why aren't pigs kosher? Pigs do not qualify for this status because despite having the feet of typical cud-chewing animal, they do not chew their cud. Nasa Biblia ito. The ban of the consumption of the pork is repeated in the book of Deuteronomy 14:18. Thus, pig farming was largely absent in Israel and Judah. Okay. Abangan na lang natin. Kasi, eto, gusto ko lamang ipakita sa inyo na ganun nila sineselebrate yung Purim. Kasi yun yung niligtas ni Esther yung mga Jewish nung panahon ng Persia. And nagpapasalamat sila. Ipinagdiriwang nila ito na sa pamamagitan ng mga outfit na ganito na hindi nagtatakutan. Masaya silang nagdidiwang. Gusto ko yung outfit nilang nakamaskara. O, di ba? Ay, yung naka-crown. Maganda rin siya. O, di ba? Social na social ako dito. O, di ba? At shoutout pala sa mga hotel workers sa Asdod. Back to housekeeper na naman ako. Dito lang naman ako sexy sa vlog. Gusto ko lang. Sa Asdod, alam ko, tad-tad ng racket. Nakita ko yung ano nila. Doon ako pupunta sa lugar nila. At nawa, ang presensya ng Diyos ay huwag kaming iwanan sa lugar na yun. Kitang-kita ko yung dami ng racket. Asdod, Tel Aviv,
Hersileaceae pa. And sabi nga nung isang Sri Lankan, no good daw yung management namin, yung manager namin, pati yung human resources. Ko bakit? Kasi syempre, di ba, alam niyang hindi ako pwedeng ibiyahe at delikado. Ibabiyahe nila ako. Walang problema. May insurance ako, mamatay ako, bahala sila. Anong gagawin ko? Pagsiksikan ko sarili ko sa kanila, ay ayaw na nila dito ng Pilipino. Kaya kailangan ko na maganda, alas 9 daw, kailangan ko ng malaking taxi. Ang sabi, kalahati bayaran ko, kalahati bayaran ng hotel ng Leonardo Plaza. Walang problema, wag lang sobrang laking babayaran ko. 200 siguro pwede na yan. 300. And basta may dahilan ng lahat. Sabi yung isang may tattoo dito si Rangkan nakalagay, everything happened for the best. Yung nakalagay na tattoo dito. Tapos yung isa namang reception, that is for good. Sana nga naman for good. Di ba? Sa akin, mahirap kasi magsimula sa ibang environment. Dito ako nasanay. Pero syempre hindi naman ako dun pababayaan mga Pilipino nandun. Ate ganito. Di ba? Malapit na rin yung contract namin matapos. At nawa, matapos na itong digmaang ito, nag-aalala ko sa kapatid ko nasa gitna ng dagat. Nasa Red Sea sila, yung barko nila naka-stay sa gitna. Hindi sila pwedeng umusad. Ang hirap ng ganun. Gaganti daw yung Saudi sa ginawa ng Iran. Nakakalungkot. Kasi malaking sugat yung nangyari. Kumbaga malaking apoy. Kumbaga sa salilaylayan lang na ito ng Israel nangyari. Kumalat na siya. Ngayon, kapag hindi yun naapula, masusunog lahat yung flag. Yun yung flag is unite. Unite us with peace. Kung lahat magkakaroon ng gulo at patuloy na gagapang yung gulo, masusunog yung flag. Ang hirap pag walang peaceful world. Bakit kaya nagkaroon ng ganito? Kasi may nagwi-wish na magkaroon ng digmaan. Meron nagwi-wish na no for war. Pero kung if we desire the same thing na no war, magiging mapayapang mundo. Masaya sana. Grabe, pati Jerusalem, binubomba nila. Hindi pwede dapat nilang bombahin yung Jerusalem. Nagagalit sila sa kanilang Diyos. Binabangga talaga nila Israel. Abangan na lang po natin yan. Dahil hindi po mababalik kung ano ang nasa kasulatan. Okay? Aura muna tayo ng aura. At, di ba? Happy Purim, Israel! And then, Happy Purim, Israel! Diba? Yan kung ka-aura. Ngayon lang po ako a-aura. Bukas anong a-aura ko na? Ang suot ko bukas, astig. Kasi ang dami kong bubuhating luggage. Astig suot ko bukas. Nakakamiss na rin sa Pilipinas. Nakakamiss na. Kailangan ko na daw lumayas. Kasi daw yung room na ginagamit ko, kailangan ng guest. Fully book kasi yung hotel namin. Walang problema. Walang problema. Mwah. Thank you for watching. See you in my next vlog. Happy Purim, Israel. Bye. Ayan. Happy Purim, Israel. Pumunta ko dyan sa Beersheba, sa Big. Ang pangalan ay Big. Maliit lang na store. Ngayon, natuwa ako doon sa mga sombrero. Bumili pa rin ako. Pumili lang ako. First time ko kasing maganito sa araw ng Purim. Di ba? Parang pinaglibangan ko lang yun. Ay, katuwaan lang.
Yan. Sombrero, tapos maganda, naubos na nga yan nung bumalik ako dyan eh. Nag-celebrate pa rin sila, namili. Ayan. Gusto ko yung kulay niya. White. With nanginginang. Diba? Kasya sa ulo ko. May mga iba-ibang sombrero dyan. May nagustuhan akong sombrero dyan. Bibiling ko sana. Kakulay ng Leonardo. Ayan. Bachelor ka na. Bachelor. Sa Leonardo ka pa rin. Kulay ng Leonardo Negri. Ang cute niya. Hindi ko yan binili kasi hindi ko yan masusuot sa pang outfit lang. Yung sombrerong binili ko, pwede yun pag mainit. Pwede kong gamitin. Ilipat mo na yung tassel. Graduate. Makakatilalamunan ko doon sa binili kong sausage, mukhang ano yun, hindi maganda ang pagkaka-frozen. Medyo makati. Kailangan ko nito nung kumain ng bawang. May bacteria, nabili kong sausage. May lutuin ko yung, pertuhin ko lang yung karne, yung ulam ko. Ganun lang. Mabilis ang luto. May nakita pa ko dyan, mascara. Nabano na naman ako. Nabano na naman. Ayan o. Ewan ko ano yung pinipili ko pa dyan. Diba? Ayun, sombrero ng bata. Pwede yan, biling ko sana yun. Maganda yan. Susombrero ng mga pamangking ko pag nag-party. Niliki ako sa mga ganyang party-party. Katwaan. Ayan yung nagustuhan ko. Bumili ako niyan. Sungay ng usa. Sa kakatingin ko dyan, may nakita akong mascara. Yung ano sanang bibiling ko, may glitters. Ayaw ko. Bakit pumunta pa sa mata ko yung glitters na yun. Maraming design dyan. Sungay ng usa. Iba-ibang ano. Ayan, puting usa, may flower. Pero mas gustuhan ko yung binili ko. Diba? Ang ganda siya yung outfit. Kailan ba yung March? Hindi ko alam kung matutuloy yung ng trip ng simbahan. Pero may biyahe na ngayon ng mga bus. Binalik nila sa normal. Pati airlines. Dahan-dahan lang. Hindi. Ayan. Inaantok na ako. Pero gusto ko kasi i-upload to. Kung ano yung mga itsura ng mga outfit ng pampurim. Ganda. Mga bata lang susuot niyan. Tsaka isip bata. Kaya bumili ako dyan kasi isip bata ako.
mascara na gustuhan ko. Yung pula sana kaso tsaka siya. Parang natatanggal yung flower niya. Yan ang binili ko. Yung isa niya. Itim naman kasi yung balahibo. Ayoko ng itim. Pula dapat. Maganda. Kati ng ulo ko. Low blood na ako. Pag nakati ang ulo ko low blood or high power ang uban, dumadami na. Uwi ako ng Pinas, puti na lahat ng buhok ko. Pero yung mukha ko ganun pa rin. O, diba?